Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban, at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Tayo pong lahat, alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Tayo pong lahat ay magsipagtayo para sa awit ng pagsamba, Holy, Holy, Holy. Santo, 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 Diyos na maalam, ikaw ngayon aming pinapupurihan. Santo, 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 makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa'yo nag-aalay at nananahan ang lahat ng kanan. Pero bilang sirapin ay naglulutan sa pagsamba sa iyo walang hanggan. Santo, 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 kahit di mamasdan ng makasalanang taong nadirimlan, ang kalwalhatian mo at kabanalan, puspos pag-ibig at kalinisan. Santo, 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 Diyos dinadakila ng tanang likha mo sa langit at lupa. Santo, 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 mahabagin lupa, Diyos na tatlong personang dakila. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, Diyos na dakila, pinupuri ka namin sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya sa bagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang kami ay magsamba, Panginoon, upang kami ay sama-samang purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo na kayo ang siyang nanguna sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, itinataas ka namin ngayon, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. Kayo ang siyang maghanda sa amin, Panginoon, sa pagsambang ito, Panginoon. Kayo ang siyang manguna, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magpuspos, Panginoon, sa amin, Panginoon. Ang iyong mensahe ang siyang aming maringgan, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kasamahan namin na papunta pa lamang sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And magandang umaga po sa ating lahat.
Pwede po bang ngitian ninyo yung inyong mga katabi ngayong umaga? Andyan na ba yung prayer partner mo? Andyan na ba yung ka-seatmate mo? Ayan, pwede po bang lahat ng handa ng magpuri sa Panginoon ay awitin natin yung araw-araw. Tayo pong lahat ay tumayo.
Sabi po yun, di ba? Sa Thessalonians, sabi niya, we give thanks in all circumstances, for it is the will of God for us. We give thanks in all circumstances. Lagi natin mong sinasabi ito na ano man yung sitwasyon ng buhay natin, it doesn't change the very nature of our Lord and Savior Jesus. He is good. He is faithful. He is our healer. He is our provider. At anuman ang maging sitwasyon, anuman yung maging panahon, pupurihin natin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. And ito pong next song, tungkol siya sa pakikipagtipan sa Panginoon. Sabi niya, paggising sa umaga, naaalala ka. Nasubukan niyo po ba yung paggising niyo sa umaga? Ang sasabihin niyo lang ay, subukan po natin, paggising mo sa umaga, sasabihin mo lang, thank you Lord. Thank you Lord for waking me up today. Because merely waking up every day is a big miracle. It's a big blessing. And these past few weeks po, meron akong mga tao na nakita na nawala, na sobrang bata pa. Meron akong mga kasamahan sa work na nawala, na hindi mo ina-expect. And life is very short. Diba? Sabi niya nga, yung thief of all ways, hindi mo alam kung kailan darating yan. And ang gusto ng Lord, maging ready ka. Maging ready ka. You see, death is not inevitable, pero yung preparedness mo to meet the Lord and Savior. Sabi din dun sa devotion natin kaya umaga, di ba sabi niya, hindi natin alam kung kailan yung panahon at oras ng pagdating ng Panginoon. And I pray na kung dumating man yung panahon na yon, masumpungan ka niyang gising, masumpungan ka niyang handa, masumpungan niyang may oil yung lamp mo. Amen? Amen. And the Lord is very excited. Hindi lang every Sunday, kundi every day, to hear your story, to be with you, to talk to you, just to hear your story for the day, to hear your plans for the day. And as we sing this, I pray na masumpungan natin yung ating mga sarili na nasa presensya ng Diyos. Sabik na makipagniig sa Kanya ngayong umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap ko. Pagising sa umaga, naaalala
sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Panginoon, kung papaano ang isang usa ay uhaw sa tubig, Panginoon. Ngayon din, yung bawat isa sa atin ngayon na narito, na uhaw sa presensya mo, Panginoon. Ayaw namin magkulang ng oras sa'yo, Panginoon. Ayaw namin magkulang, Panginoon, ng panahon sa'yo, Panginoon. Kaya itong mga oras na ito, inilalaan namin sa'yo, Panginoon. Alam ko, kulang pa, Panginoon, para isuwalan, isigaw, Panginoon, yung kabutihan mo sa aming buhay. Kulang pa yung oras na ito para magpasalamat, Panginoon. Kulang pa yung oras na ito para magpuri, Panginoon. Kulang pa yung oras na ito para isalaysay yung katapangan at kadakilaan mo sa aming buhay. Ngunit, Panginoon, sa oras na ito, ikaw lamang, Panginoon, ang aming makakasama. Ikaw lang ang aming kakausapin, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, yung aming focus ngayong umaga. At dalangin ko, Lord, masumpungan ka ng bawat isa na narito na naglaan ng oras, Panginoon. Makulang sa kapangyarihan mo. Ayaw ko makulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat, Panginoon, sa malayang pagsamba. Salamat sa malayang pagpupuri, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, lahat ng nananalig sa iyo ay hindi mo bibiguin. Kaya ang bawat isa rito, hindi uuwi, Lord, na empty-handed, Lord. We will go home full, Lord God, and overflowing and more than enough, Lord, that we will be able to share this, Lord God, to everyone, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Morning po. Ang Pasko ay narito na. Ang Panginoon ay narito. Narito na ang buhay na pag-asa para sa lahat ng tao, para sa lahat ng bansa. Mula sa ating nakaraan, nagwika ang propeta Jeremias, sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. Mga iniibig, darating ang panahon na ang tigang na lupa ay nagdarahog at ang mga naghihintay sa Panginoon ay makakatamo ng ibayong kapayapaan. Habang ang Takot ay pagkabalisa, maling impormasyon at pagdududa ay pumapalibot sa atin sa bawat panig. Pinipili nating manood at maghintay ng may pag-asa. Inihahanda ang ating mga puso na mapansin at makipagtulungan sa biyaya ng Diyos na kumikilos na sa ating kalagitnaan.
Sinindihan natin ang kandilang ito ng pag-asa bilang tanda ng ating pangako na bigyang pansin at paghandaan ang mga araw na tiyak na darating at naririto na ang mga araw na maghahari ang uri ng pag-ibig, katarungan at awa ng Diyos. Ngayon ay nakabalik nga rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kaming gaya ng pananabik naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob Kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at mapunuan ng anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami dyan sa inyo. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Tayo pong lahat, Nang sa gayo'y palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsipat tayo. Ang mapurihan, Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi. Happy New Month po. Merry Christmas. Ngayon po ang unang araw ng Disyembre. At alam ko po, damang-dama na po natin ang Kapaskuhan. Amen po ba? Amen. Para po sa ating mga pagbati at pahayag, kahapon po ay dumalo ang ilan sa ating mga kabataan, mayaf, sa ating pong 122 years ng pagse-celebrate ng Zambales District ng Methodism. And kahapon din po ay nagkaroon po ng first ever na choral competition ang district at ito po ay per zone. Palakpakan po natin. Zone 2 po ang itinanghal na champion. Meron po tayong mga choir members dito na sumali din po sa choir ng Zone 2. At purihin po ang Panginoon. Napakasarap po nung lahat na po ng zone. Sabay-sabay na kinanta po yung choral piece. Talaga pong may iyak ka po sa sobrang kagalakan sa kung paano pong sama-sama na nagpuri ang buong distrito ng Zambales. At ganun din po, nais po nating ipaalala na ito pong darating na December ay meron po tayong isang malawakang outreach ministry. Malawakan po dahil ito po ay magjo-join po lahat ng organization para po maisagawa po natin yung ating pong
pa-Christmas party sa mga boys and girls ng PREDA po. So, nabanggit na po ito sa atin before. Pwede na po tayong mag-umpisa na magdala po ng mga used clothes para po ma-sort po namin ng mga maya at saka ng mga kabataan. Dito po, everyday naman po, nandito naman po kami. So, pwede na po tayong mag-start na magdala po ng mga used clothes natin na pwede pong magamit pang babae at panlalaki. Wag naman po yung masyadong, yung used na used. Yung used lang. Wag use na use. Ayan, para magamit pa po nila. At ganun din po, pwede na din po nawa na mag-meeting po yung bawat lay organization, pangunahan na lang po ng mga presidents, kung ano po yung magiging part po natin po doon sa gaganapin na Christmas party. Pwede pong mag-contribution po and then meron naman pong mga pwedeng bumili. And pwede din naman po na goods na po yung ibibigay po natin para po sa more or less ay 100 na boys and girls po from yung Home for the Boys po na pinupuntahan natin and isasama po natin yung sa mga babae po ng PREDA. At binabati po natin ang mga may nagdiwang ng kaarawan nung nakaraang linggo po ng November. Naririto po ba sila? Sino pong may birthday nung last week ng November at ang paparating na linggo ngayon, December, meron po ba? Para mabati po natin at maipanalangin. Ganon din po, binabati po natin yung mga nag-celebrate ng kanilang mga anniversary. Nandito po ba sila? Yan. Happy anniversary po. At patuloy po natin na sama-samang purihin ang Panginoon sa ating pong mga panalangin. Tayo po ay patuloy na magsama-sama sa diwa ng panalangin. Ating pong dalhin sa harapan ng ating Panginoon ang ating mga alalahanin, ang ating mga nais banggitin, pasasalamat, mga panalangin paghiling. At ang panalangin ng pasasalamat ay patuloy po nating igawad at ipagkaloob sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Dakila at labis na mapagmahal na Panginoon, salamat sa pagkakataon na kami po ay pinagtipon-tipon at pinagsama-sama mo sa lugar na ito upang kami po ay makadulog sa iyo sa panalangin. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong kadakilaan. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Loobin mo, dakilang Diyos, ang patuloy na pagsama at pagkasi mo sa aming mga buhay sa araw-araw. Sa aming pong pagdulog sa iyo sa panalangin sa mga oras at sandaling ito. Higit sa lahat, gusto po naming ipaabot sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat. Gusto naming ipagkaloob sa iyo ang pinakamataas na pagtingin at pagkilala sa iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat dahil patuloy ang aming mga hininga ay tumutuloy. Ang aming mga puso'y patuloy na tumitibok. Ang aming mga mata ay araw-araw patuloy dumidilat. Salamat dahil binibigyan mo kaming patuloy na pagkakataon upang kami po ay ma-enjoy namin ang buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy po namin ito sa iyong itinataas ang Castillejos United Methodist Church. Kasama ng kaniyang mga manggagawa, mga leader laikon, mga laiko. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat pagkakataon, sa bawat sandali, na ang mga kapatid namin sa dakong ito ay magtitipon sa lugar na ito. Ang iyong pagpapala po ang aming bibit-bitin. Ang pagpapatibay sa pananampalataya at ang pagpapatibay, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo, ang aming mararanasan. Dakilang Diyos, sa aming patuloy na pananalangin, hayaan mo po na ikaw ang maging sentro at pundasyon ng iglesyang ito. Ano man ang kinahaharap ng aming church, Panginoon, hindi po kami mawawaglit sa aming pagtitig sa iyo. Alam namin, Panginoon, na tinitigdan mo isa-isa ang puso naming lahat.
At alam namin, O Diyos, na hindi ka magkukulang at hindi ka magkikibit palikat, O Diyos, sa bawat panalangin namin. Pinataas namin sa iyo, O Diyos, ang Castillejos Elders Gate Learning Center sa pangunguna ng aming mga leader, ang board, ang aming mahal na principal, ang aming mga guro. Gagawin mo na ang lugar na ito ay lugar kung saan matututo ang aming mga anak. At gayon din, Panginoon, mararamdaman nila na ang bawat classroom ay ikalawang tahanan at ang mga guro ay ikalawang mga magulang. Tuloy mo pong gawing safe ang aming paaralan. Patuloy mo pong gawing ang aming paaralan ay isang lugar na puspos ng pag-ibig at pagpapala. Tinataas po namin ang bawat isang tahanan ng bawat isa. Lord, pagpalain mo ang bawat ama, ang bawat ina, ang bawat anak, ang bawat kapatid, ang bawat tsuhin, bawat sahin ng mga lolo't lola. Kami, O Diyos, na bahagi ng isang tahanan. Gawin mo nawa kaming karapat-dapat upang magawa namin, O Diyos, ang tagubilin mo sa amin at inilagay mo kami sa pamilyang ito. Lord, huwag mong hahayaan, Panginoon, na merong sakit o kahit anong karamdaman, Panginoon, ang papasok sa aming tahanan. At kung sakali man, O Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot na aming inaasahan. Lord, sa aming mga tahanan, ang iyo nawang pagpapala, ang iyong pagmamahal, ang iyong biyaya at habag ang mararanasan at maipapamahagi namin sa bawat isang kabilang nito. Dakilang Diyos, itinataas namin ang bawat pusong narito ngayon sa mga sandaling ito. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagkilos at ang iyong paggawa sa aming mga buhay sa bawat sandali at bawat yugto ng aming pakikibahagi sa ministeryo na ipinagkakatiwala mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy kasihan kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, at amen. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Tunghayan po natin ang sayaw ng mga bata.
Tayo po yung manalangin. Aming amang makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po sa blessing ng bagong umaga. Salamat po sa pagpapala sa mga nakaraang araw. Salamat po sa presensya ng mga batang ito na nasa iyong harapan, na patuloy naming nakakasama sa pagsamba sa iyo. Dalangin namin, Ama, na patuloy mo silang ingatan. Ano man ang kanilang ginagawa, saan man sila naroroon, kayo po ang kanilang makasama. Itinataas din po namin ang pamilyang kinabibilangan ng mga batang ito, ang kanilang mga magulang, ang ama't ina. Ikaw po siya ang magpala sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho. Patuloy niyo po silang ingatan upang magamit niyo sa pag-aaruga sa mga batang ito. Dalangin din namin ang lahat ng mga bata na hindi namin kasama ngayon, nakakaranas ng kapahamakan, ng karamdaman. Kayo po ang siyang magpala at pagpagaling sa kanila. Dalangin namin, Ama, na maranasan namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. At ikaw ang siyang patuloy naming purihin at pasalamatan. Ito po ang sama-sama naming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa pagbasa sa banal na kasulatan, makipagbukas po tayo sa unang pagbasa na matatagpuan sa Jeremiah chapter 33 verses 14 to 16. Ito po ang sinasabi. Sinabi pa ni Yahweh, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang ating katwiran. Para po sa pangalawang pagbasa, tumayo po tayong lahat at makipagbukasan sa aklat ni Lucas, Kabanata 12, talata 25 hanggang 36. Ito po ang sinasabi. Ang pagparito ng anak ng tao. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito sa nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at may malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan niyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam niyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita niyong nangyari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at pagkalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga iniintindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa
sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng mga tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap ng anak ng tao. Pagpalain tayo sa pagbasa sa banal na kasulatan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto Para sa mensahe ng awit, pakinggan po natin ang CUMC Choir.
Yan. Good morning po. Kinagagala ko po na ipakilala ang ating pong mensahero sa umagang ito. Ngayon po, December 1, ay exchange pulpit po ng lahat ng pastors po sa buong Zambales. So si Pastor Roger po ay nasa Villar po ngayon magbibigay ng mensahe. Si Pastor Rega naman po ay sa Barreto UMC po siya magbibigay ng mensahe. At ang makakasama po natin ngayon ay, siya po ay nakapartner ko po na pastor sa Wesley for 7 years. And sa New Kabala naman po for 3 years. And nung wala pa po akong family, yung kanila pong family ang akin pong naging pamilya sa Wesley. At bago ko po tawagin yung speaker, i-welcome po natin yung kanyang family. Nandito po si Ate Rain, ang kanila pong 2 anak, si Sofia at si Samsam. At purihin po natin ang Diyos sa buhay ng isa niyang lingkod, isa po sa mga pastor na nakilala ko po na may mababang kalooban at may pagmamahal po sa pagmimisyon. Palakpakan po natin ang ating pong magmemensahe ngayon, si Reverend Joseph Y. Reyes. Pwede po bang pakingitian natin yung ating mga katabi ulit? Evo, kahit yung nasa likuran nyo po, pakibatuhan nyo nga po ng ngiti. Gusto ko pong simulan yung ating sermon sa isang kwento. Meron po akong isang diakonesa na nakasama sa aking ministry. Bago siya sa church, at noong pong nasa Wesley kami, ang pastime namin ay kumain. Itong diakonesang ito, huwag niyo na lang po itanong kung anong pangalan niya, kasi baka kilala niyo. Sabi niya, masarap akong magluto ng munggo. Sarap akong magluto ng munggo. So sabi namin, isang araw, sige, pagluto mo kami ng munggo. Hindi kami magbabaon, magpe-prepare kami, ihanda namin yung sarili namin sa iluluto mong masarap na munggo. So nagluto siya, nag-prepare siya. Sabi namin, huwag ka na munang pumasok sa office, magluto ka ng munggo. Si teacher, ang una niyang ginawa, pinakuluan niya si munggo. Ang problema, nawaglit sa isip niya kasi nag-practice siyang magpiano. Tapos, nakalimutan niya na may munggo. Nung naalala niya, dali-dali siyang bumaba ng church at nakita niya yung munggo na tuyo. Medyo nakain pa naman namin. Pero yung lasa di ba, lasang-lasa po kapag yung munggo natuyot. Nasunog. At hanggang ngayon, sa amin, hindi namin makalimutan yung istorya ng masarap na sunog na munggo. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Samahan mo kami, O Diyos, sa pagtanggap namin ng iyong mapagpalang salita. Patuloy mong itatago ang iyong lingkod sa iyong likuran upang patuloy, O Diyos, ikaw lamang ang may tataas. Ang mensahe mo lamang ang aming tatanggapin at higit sa lahat, ang aming mga pananampalataya ay iyong tatamnan muli ng panibagong mga buto na maaaring tumubo sa aming mga puso't isipan. Samahan mo kami at gabayan mo kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan sa ating buhay, or di naman minsan, parati, merong pagkakataon na kailangan nating naghahanda, nagpe-prepare. Ngayon pong unang linggo ng Disyembre, nagsisimula din yung Advent season. Yung Advent, simple na pagbibigay ng pakahulugan, ito yung paghahanda as we remember. Paghahanda na sa ating mga sarili, sa ating pag-alaala
sa pagdatal ng tagapagligtas. Inaalala natin at pine-prepare yung puso at isipan natin upang muling nating sariwain sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating mga isipan, yung mensahe ng unang pagdatal ng ating Panginoong Hesukristo. Yung tagapagligtas, yung Mesyas na ipinangako ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. But unfortunately, maaalala natin, noong dumating ang tagapagligtas sa unang pagkakataon, nobody was prepared. Nothing was prepared. Siguro ang mga tao, ina-anticipate nila, iniisip nila na yung pagdating ng sinasabi ng propeta Jeremiah na King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace. Yung mga tao, nag-a-anticipate sila ng isang yung grandiosong pagdating. Kasi imagine nyo po, King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace. Sabi pa ni Jeremiah, and the government shall be on his shoulder. Ang tindi ng description ng Messiah na darating. At ang mga tao siguro, ang kanilang preparation sa pagdating ng isang hinihintay na ganon kadakila yung description, they were preparing for a grand entrance. Grand entrance. Pero paano ba dumatal ang tagapagligtas? Dumatal yung tagapagligtas sa pinakapayak na pamamaraan. Siya po ay ipinanganak sa isang sabsaban. Sa isang kwarto na kung saan doon naninirahan ang mga hayop. Sa isang lugar kung saan maging siguro yung kanyang mga magulang was unprepared. Tingnan natin ngayon yung contrast. Kung paanong tayong lahat ay pinaghahanda ng ating Panginoon as we welcome Him once again. Yung una, we were unprepared. Sino bang nandun na nung unang pinanganak si Jesus? Meron na bang nandito? Buhay na po? May buhay na ba nun? Wala pa naman, no? Siguro lahat tayo, hindi pa tayo buhay noon. But now, meron po tayong opportunity to prepare. At bakit kailangan nating i-prepare yung ating sarili? Bakit kailangan nating ihanda yung ating mga sarili sa pamamaraan at sa gustong mangyari ng Diyos sa ating mga buhay? Kung nandyan po yung inyong mga banal na kasulatan, makibuklat po kayong patuloy sa akin doon sa ating dalawang salalayan. Jeremiah chapter 33, verse 14 and 15, at sa Luke chapter 21, verses 25 to 36. Why do we need to prepare? Bakit kailangan nating naghahanda o maghanda sa pagdatal ng ating tagapagligtas? At bakit kailangang inihahanda din natin yung ating sarili kahit sa pagsasariwa sa kanyang mensahe para sa atin? Tatlong bagay po yung kailangan nating maunawaan. Gagamitin natin yung dalawa nating teksto. Why do we need to prepare? And why do we need to remember the coming of the Savior? Number 1, sabi po sa Jeremiah, darating ang panahong tutuparin ko ang aking pangako. We need to prepare, number 1, because
God, yung kanyang promise ay buhay at patuloy na pinangyayari. Sabi ni Jeremiah, kung papansinin niyo po, no, hindi naman ako teacher. Pero sa New Living Translation, okay? Ang sabi po doon, the day will come, says the Lord, when I will do for Israel and Judah all the good things that I have promised. Sa Tagalog, darating ang panahon, wika ng Panginoon, kung kailan tutuparin ko. There will come a day that I will do. Tutuparin ko. We need to prepare dahil ang pangako ng Panginoon ay patuloy na nangyayari at patuloy isinasagawa ng Diyos. Minsan kasi, ang nangyayari sa atin, kapag natanggap na natin kung ano yung ipinangako sa atin, naghihinto na tayo. Humihinto na tayong ihanda yung ating sarili. Pero sa pagkakataong ito, nagwiwika ang banal na kasulatan at nagwiwika ang ating Panginoon na kailangang patuloy tayong naghahanda dahil araw-araw ang pangako ng Diyos ay Kanyang ibinibigay at ang pangako ng Diyos ay patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. The promises of God never stops. Ang problema niyan, mga kapatid, minsan nasa-satisfy na tayo sa mga immediate nating natatanggap. Ano ba yung ipinangako ng Diyos? Gustong-gusto ko po yung New Living Translation kasi ang sabi niya doon, all the good things that I have promised them. Lahat ng mabubuting bagay na aking ipinangako sa kanila ay ipagkakaloob ko sa kanila. Ilan po sa inyo, itong linggong ito, nakatanggap ng answered prayer? Pakitaas niya po yung kamay. Hello po. Huwag po kayo mahiya. Answered prayer. Sino yung may ipinagpe-pray pa? Taas kamay. Huwag po kayo mahiya. Lahat tayo may ipinapanalangin. Lahat tayo may ina-anticipate. Meron tayong hinihintay. Kanina in-announce ni Teacher Casey, no? Sabi niya, yung Zone 2 nanalo sa choral competition. Ay, alam ko naman po talagang you deserve it. No? Kami po yung pumapangalawa. Zone 1. At ang difference po sa score ay 0.4. 93.8 yung Zone 2, kayo po, 93.4 kami. Kulang na lang sabihin namin kahapon, kahit tapos na yung competition, no, let us continue to prepare. Mag-practice tayo ulit. Pwede ba yun? No, tapos na mag-practice pa ulit. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon at ang hamon sa atin ng Diyos, why do we need to prepare? Because God's promises never runs out. And you have to be ready to receive those promises. Alam niyo po, isang bagay na aking natutunan nung nandito po ako sa Subic, kasi isa po, noong magkasama kami ni Teacher Casey sa Kabalan, hindi naman sa pero medyo mas maliit yung ministry sa Kabalan. Pero pagdating sa Subic, medyo mas lumaki ng konti. Alam niyo po, isang bagay na itinuro sa akin ng Diyos. When we came to Subic, no? Ang ine-impress sa akin ng Panginoon, Pastor, you declare this, that Subic UMC will be a place where miracle happens. Tuwang-tuwa ako, sabi ko, grabe, thank you Lord. Ang tindi ng iyong pangako, ang tindi ng iyong gustong ibigay sa Subic UMC.
Tapos sabi niya, anak, hindi lang miracle yung mangyayari sa Subic UMC. You have to declare that God's love is being shared with one another. Sabi ko, ang tindi mo, Lord. Grabe. Ang buti ng Diyos, no? Amen po? Amen. Alam niyo po, ibinalik ako ng Lord sa aking tuhod, sa aking pagkakaluhod. Kasi sabi ko, ang saya-saya namang sabihin na yung miracle ng Diyos nangyayari doon. At I know, also in this place. Alam niyo po, ito yung testimony nung unang 3 buwan nung aming declaration na miracles will happen in our church. Number 1, 3 agad sa aming mga miyembro na diagnosed ng cancer. Sabi ko, Lord, sabi mo miracle. Sakit yung naramdaman namin. When we declare that, yung enrollees sa aming paaralan medyo nag-decline. Lord, sabi mo miracle. Sabi mo, nangako ka, miracles will happen. Alam niyo po, pinarealize sa amin ng Panginoon, there will never be a miracle unless you experience the hardest, the toughest moment of your life. Ayun, yung 3 naming may cancer, yung 2 okay na, yung isa patapos na. Miracle? Hindi. Miracle. Yung enrollees namin, alam ni Sir Ryan yan, kasi si Sir Ryan yung hingahan ko. Sabi ko, paano kami magsusurvive sa school? Paano magsusurvive yung school? Ganito lang yung enrollees, full-time lahat ng teacher. Alam mo, nung nag-end po yung school year, hindi naman nag-break even, may sumobra pang kaunti. Pero ilang gabing hindi ako nakatulog. Ilang araw na hindi ako mapakali. Pero sabi ng Lord, I promise you that there will be a day that my promises will be given to you. Pero miracles will not happen unless naranasan natin yung mabibigat na yugto ng buhay. Baka kasi akala natin pag sinabi ng Lord, I will perform a miracle over you. Paano ka pagagalingin kung wala ka namang sakit? Paano ka pasasayahin kung hindi mo naman naramdaman yung kalungkutan? Di ba? Paano ka bibigyan ng puspos na pagpapala kung hindi mo naman naranasan yung sakto lang yung laman ng bulsa mo? We need to prepare. We need to be ready because God's promises never runs out. Si Kristo kasi isa siyang pangakong tinupad. Yung tagapagligtas ay isang pangakong tinupad. Ikalawa, na gusto po nating makita, why do we need to prepare? Why do we need to be ready? Sino po nandito last week? Di ba? Yung leksyonaryo natin sa Luke 21 pa rin. Sabi niya, magkakaroon ng giyera, magkakaroon ng ano-ano mang mga bagay. At dito rin po, sa ating teksto, sa Luke 21, ang sabi niya, maraming senyales yung makikita ninyo. May ugong, may dagundong ng dagat, at minsan, dahil sa mga ito, we will lose our focus. Alam niyo, in-imagine ko pa rin yung munggo. Babalik po ako sa munggo. Na-imagine ko yung munggo. Siguro kung hindi nakaligtaan ni teacher yung pagluluto niya ng munggo, siguro yung moment na yun, masarap talaga. Well, natikman naman namin sa mga ibang pagkakataon yung pagluluto ng Jaconesa na yun. Pero alam niyo po, never kong makakalimutan. Maging siguro hanggang sa dulo ng aking ministry at sa dulo ng aking buhay, na isang araw sa buhay ko, no? Naranasan namin na kumain ng masarap na natutong na munggo.
Siguro kung hindi siya nawala kaunti sa focus, sabi niya kasi nag-practice ng magpiano. At siguro habang nagpa-piano siya, talagang nagugustuhan niya yung kanyang ginagawa. Nakalimutan niya, meron pala siyang isa pang ginagawa. Why do we need to prepare? Because the world will try to catch your attention and refocus it away from God. Ang mundo, gagawa at gagawa siya ng paraan upang yung ating pagtingin sa Diyos mabaling sa iba. Mabaling palayo sa ating Panginoon. Sabi po sa isang survey, hindi natin alam kung ano ang pinanggagalingan po at mga dahilan. There are 1,756 pastors quit each week. Hindi lang naman sa United Methodist Church, siguro sa lahat, sa body of Christ. Ang dami-daming nagkukwit. Ang dami-daming tumatalikod o lumalabas sa kanyang ministeryo, sa kanyang bukasyon. Ang sabi pa sa isang survey, meron daw halos 2,000, 2,000 a day. Hindi lang sa Christian ministry, sa Christian religion, but sa other religion, sa iba't ibang relihiyon, merong 2,000 everyday na tumatalikod sa pananampalataya. Siguro may mga pagkakataon na nangyayari ang mga bagay na ito kasi baka sobra na yung nai-experience, sobra na yung nararanasan. Parang ngayon, kanina, sabi sa akin ni Sir Ryan, ang hirap na namang mag-focus sa sermon kasi 2 yung sermon na naririnig nyo ngayon. Tama po ba? Okay lang yun. Walang problema yun. Kanina nga, nakatayo ako doon kasi pinapakinggan ko yung homilya ni Father. Di ba? Nagsimba na muna ako bago magsimba. Minsan, there are 2 voices simultaneously talking to you. You need to prepare so that you will follow the right voice. Ano sabi ni Kristo? Nakikilala ako ng aking mga tupa sa pamamagitan ng aking boses. Nakikilala nila ako kasi pag narinig nila yung boses ko, alam nilang ako iyon. Mga kapatid, anong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Anong nangyayari sa paligid natin ngayon? Taon-taon, hindi mo maiwasan ang mga Pilipino. Nagsasabi sila, yung Pasko ngayon, Paskong tuyo. Hindi mo maiwasan yung mga Pilipino magreklamo, taon-taon pataas ng pataas yung hamon de bola. Ay, konti na lang yung ihahanda namin ngayon kasi mahal ngayon ang Nestle cream. Pero tingnan mo, sa araw ng Pasko naman, hitik na hitik pa rin yung lamesa. Alam nyo po, isang bagay na description ni Pastor Sep, chismoso po si Pastor. Bigyan ko kayo ng ilang ilustrasyon. Sino po dito yung kapag New Year, naghahanda ng 12 klase ng bilog na prutas na may taglalabing 2 piraso bawat kind. Di ba? Alam niyo po, hinanap ko kagabi yung aking na-research last year. Last year pa naman ito. Last year pa ito. Okay, simulan natin. Bilog Yung mansanas, last year po itong presyo, hindi ako updated. Yung mansanas, ngayon, yung maganda-ganda, ano ba tawag doon? Hindi yung Fuji, yung medyo mapusyaw. Anong apple yon? Basta apple. Isang piraso ngayon, 35. 300 35.
So, kung 12, 400. Isa pa lang yun. Yung orange ngayon, wag na yung magandang orange, pongkan na lang. Tama? Pongkan na lang. Kasi medyo nagtitipid pongkan na lang. Yung pongkan, 15 isang piraso. No, 15. Yung hindi yung malaking malaki, yung medyo medium. Hindi po yung kiat-kiat, yung medyo medium. 15 No, 15. 15 isang piraso. 15 times 12. 160. Tama po? So magkano na yon? 400 something. Di ba? Okay. Next. Yung longgan. Alam niyo po yung longgan? Yung maliliit na bilog. 150 isang kilo. Sobra. Magkano na? 750 na. 3 peraso pa lang yun. Pero tayo, focus na focus tayong makumpleto yung 12 at 12. Hindi natin namamalayan. Niyakap na natin yung konsepto ng swerte. Kasi swerte daw yun, Alam nyo po, ang sabi nga natin, if you embrace the concept of swerte, you also have to embrace the concept of malas. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Swerte o malas? But if we embrace the concept of God's word and God's promises, there will never be a failure. Kayo rin, kung ano pong gusto nyo, yung malas o swerte, pag tinakap mo yung konsepto ng swerte, yakapin mo din dapat yung konsepto ng malas. Pero if you embrace the concept of Jeremiah 33:15, I will do all of the good things that I have promised. Ano mangyayari? Tatanggapin natin. Huwag tayong masyadong magpapaligaw sa maraming boses. Just know and be prepared that when Jesus speaks, alam natin kung ano yung susundin natin. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, dapat alam mo yung susundin mo. Diba? You prepare because there is a promise. You prepare because there will be distractions. Lastly, you prepare so that your ministry will continue. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, lumakad siya sa lupa. Nag-minister siya, ipinako siya sa krus, namatay siya, inilibing siya, nabuhay siyang muli, pero yung ministeryo niya hanggang ngayon buhay. Alam niyo po kung bakit? Tapikin mo yung katabi mo, salamat sa iyo kasi nagpapatuloy ang ministeryo ni Jesus. Bakit? Tayo yung inatasan na magpatuloy ng ministeryong ito. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, Castillejos UMC, you are blessed. Amen? Pwede bang sabihin natin sa puso natin yon? I am blessed. We are blessed. Alam niyo po kung bakit? So that we might be a blessing for others. Yun yung continuity ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, tignan nyo yung puno ng igos. May time yan na makakalbo siya, pero may time yan na mamumukadkad siya at magbubunga. Taon-taon, ito yung sistema ng puno ng igos. Sana sa buhay po natin, taon-taon, ito rin yung mangyayari. We might lose our leaves. We might lose our youth. Yung ating pagkabata, limitado na yung kaya nating gawin. We might lose sometimes yung kagustuhan nating maglingkod.
We might lose, we might sometimes be shaken. No? Nararamdaman natin yung pananampalataya na yayanig. Pero kagaya ng puno ng igos, there will be a time that you will also experience yung pagbungang muli. Mauubos yung bunga mo, pati ang dahon mo, pero huwag kang mag-alala. If you desire to continue with the ministry, magpapatuloy ang paglaganap ng banal na salita ng Panginoon, yung balita ng kaligtasan, yung balitang napakaganda. Bakit? Kasi tayong lahat naghanda at itinuon ang ating isip at puso na tanging sa Diyos lamang nakatuon. Alam niyo po, sa aking pagtatapos, minsan, naramdaman niyo ba ito? Kapag Pasko, naghanda kayo, merong bisita sa bahay, ha? Tapos marirealize nyo na ang saya-saya nyo during handaan, during kainan, ang saya-saya. Pero bago dumating doon sa point na nagkasayahan tayo, una, nagluto ka muna, nagpagod ka muna, namalengke ka muna, hindi naman natatapos yun doon. Pagkatapos ng handaan, nag-exchange gift kayo, nagkatuwaan kayo, nagkasiyahan kayo, ang masaklap nun, kailangan mo pang maglinis ulit at maghugas. Tapos after ilang araw, uulitin mo ulit yun. Pero bakit taon-taon? Kahit sinasabi natin, ayaw ko na maghanda ng ganun, tayo na lang makipasko sa ibang bahay. Pero bakit taon-taon naman, ginagawa pa rin natin yun? Mga nanay, bakit minsan, dumarating sa punto na napupuno tayo kasi yung anak natin pag nagubad ng damit, nandun lang, nakabalunbon. Mga nanay, mga tatay, meron ba kayong mga anak dito na kung ano yung binangunan sa umaga, yun na rin yung hinihigian sa gabi? Yung pagbangon, nakabalumbon yung kumot. Tapos yun na rin yung hihigaan. Mga nanay, bakit ba habang naglilinis tayo, sa susunod, hindi ko na gagawin to, bahala ka na sa buhay mo. Pero kinabukasan, ganun pa rin. Gagawin mo pa rin, lalabahan mo pa rin, ititiklop mo pa rin. Mga nanay, bakit minsan kapag tinatanong nyo sa asawa ninyo, masarap ba yung luto ko? Oo, ang sarap ng minudo. Hindi minudo yan, potsero yan. Hindi na kita pagluluto, bakit araw-araw pinagluluto pa rin? You know why? Because sa buhay natin, sa puso natin, niyakap nating maging magulang. Niyakap nating maging asawa, niyakap nating maging nanay at tatay. Ang Panginoon, nagwiwika sa atin ngayon dahil niyakap natin ang ating pananampalataya at ang lahat ng ipinangako sa atin ng Diyos. Mawaglit man tayo sa ating focus, mawala man tayo sa ating daang pinaglalakaran, because we are prepared, we will continue on with our ministry and with our relationship sa ating Panginoon. Pwede nyo bang pakitignan yung inyong katabi? Be prepared because we will continue on sa ating mga ministeryo. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa ngalan ng anak na si Jesucristo. Amen. Amen. At amen. Para sa paghahandog,
Ang Diyos na nagbigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Purihin ang napapala, Diyos ng buong sanglilikha, sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga kaloob na ito ng iyong mga anak. Tanda ng aming patuloy na pagkilala at pagtanaw sa iyong kabutihan na iyong pinagkakaloob sa amin. Maging kaluguran nawa sa iyong harapan ang mga kaloob na ito. Dalangin namin na ito'y basbasan mo at gawing banal upang magamit sa mga banal na pangarap, layunin at ministeryo na ipinagkakatiwala mo sa iyong iglesia, ang Castillejos United Methodist Church. Kasamang pangakong ibabalik ito ng siksik, liglig at umaapaw. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Amen. Ating pong ihanda ang ating sarili sa ating pagtanggap ng katawan at ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi sa inyong mga kasalanan at nagsisilbing sa inyong kapwa at nagnanais ng magbagong buhay, alinsunod sa kautusan ng Diyos at nagsisilakad mula ngayon sa kanyang banal na paraan. Tayong lahat ay magsilapit nga na may pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng inyong abang pangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay sama-samang yumuko, tayo po ay manalangin, ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon ang ating mga kasalanan, sinasadya man o hindi, tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya, ang mabuting balita na ating tinanggap sapagkat doon tayo'y makasalanan pa, namatay na si Kristo sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan. Kung kaya ating tanggapin lahat
ang kapatawaran ng ating Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kanila na lumalapit na may kababaan at may pagsisising puso. Ang sabi ay tiyak at marapat sa buong pagtanggap na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat ng bibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga minamahal, itaas ninyo ang inyong mga puso. Aming itinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, kami ay nagpapasalamat sa Diyos. Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan, sa kasamahan ng mga anghel at ng mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing, Banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Langit at ang lupa ay puspos na iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoon, sa kataasan. Amen. Sabay-sabay po nating sambitlain ang ating sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa iwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at ang mga namamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. O mahabaging Panginoon, dumudulog po kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katuwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat-dapat mamunot lamang ng mumo sa ilalim ng iyong dulang. Ngunit ikaw pa rin ang dating Panginoon na ang kaawaan ay hindi nagbabago. Kaya ipagkaloob mo po ang mapagbiyaya naming Panginoon na kami ay makabahagi sa sakramento ng kabaguhan ng buhay, magsilago sa kanyang wangis at makapagpatuloy nawang tumatahan sa kanya at siya naman sa amin. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kunin ninyo ito, kanin ninyo ito sa pag-alaala na si Jesucristo ay namatay para sa atin at siya ay mag-iingat ng ating kaluluwa at katawan hanggang sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, ito ang saro ng bagong tipan, ang saro ng aking dugo na mabububo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Inumin natin ito sa pag-alaala ni Kristo na siya ay namatay para sa ating lahat at tayo'y maging mapagpasalamat. Mga kapatid, ito ang katawan ni Kristo. Ito ang kanyang dugo na ibinibigay niya para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Basbasan mo, O Diyos, ang mga elementong itong sumasalamin sa iyong pag-ibig sa amin. Basbasan mo maging ang iyong mga anak na tatanggap ng mga ito. Patuloy, maranasan po namin ang pagpapalang nagmumula sa iyo, ang pag-ibig na naging dahilan kung bakit tatanggapin namin ito, at ang biyaya at habag na maranasan namin sa aming mga buhay.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y makakaupo. Mga minamahal, ang dulang ng ating Panginoon ay bukas na. Halina kayo, tanggapin natin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagpapala. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan ang dugong tumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
Narinig po natin ang mensahe ng ating Panginoon at tinanggap natin ang kanyang napakagandang pagpapala para sa ating lahat. Ngayon po, atin pong tugunan ang kanyang hamon at ang kanyang wika. Sama-sama nating awitin ang ating awit ng pagtatalaga at pasasalamat to the work. Lingkod ng Diyos sa daang inatas, tayo'y magsisunod, baguhin ang lakas sa yamang kaloob, at kung magkagayoy, di tayo lulugmok. Gumawa, maghangad, maghintay, magpuyat, umasa't tumawa, ang guro'y babalik agad. Gumawa, kusang ipakain ang tinapay ng buhay sa dumaraing. Ang may mga dagdagan kay Jesus ay dalhin, sa pag-ibig niya sila ay gagaling. Gumawa, maghangad, maghintay, magpuyat, umasak, tumawa, sa guro'y babalik. Tayo pong lahat ay tumayo. Gumawa, ang lakas ay hingin, ang hari ng sama ay upang masupil. Ihatid na bihag ang naagaw natin sa harap ng ating mahabagin. Gumawa, maghangad, maghintay, magpuyat, umasan, tumawag, ang guro'y babalik agad. Amen. Tayo pong lahat ay sama-samang yumuko. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nakatunghay ka po sa aming mga puso sa mga sandaling ito. Panginoon, hayaan mo pong maranasan namin sa mga sandaling ito ang iyong pagyakap sa bawat isa na magdudulot ng kapayapaan, magdudulot ng kaligayahan sa kaibuturan ng aming mga puso. Lord, sa aming sama-samang pagdulog sa iyo ngayon, tulungan mo po kami na ang aming mga buhay, puso, isip, ay patuloy na makatuon sa iyo. Patawarin mo kami kung dumarating sa pagkakataon na ang aming mga paglalakbay ay naliligaw ng landas dahil nawawaglit sa aming paningin ang iyong mga salita, nawawaglit sa aming pangdinig ang iyong boses, nawawaglit sa aming pananampalataya ang aming relasyon sa iyo. Dakilang Diyos, patuloy mo nawang samahan ng bawat isa, gabayan ng bawat isa, upang ang aming mga buhay, ang bawat sandali ng aming mga buhay ay maialay namin sa iyo, sa spirito at sa katotohanan bilang isang pagsamba at paghahandog sa iyo. O Diyos, narito ang iyong mga anak. Patuloy nga po, samahan mo kami. Patuloy nga pong pagpalain mo kami. Patuloy nga pong makatuwang namin ang iyong banal na spirito.
upang hindi lamang sa pagtataguyod ng pamilya, sa pagtataguyod ng aming mga buhay ang aming kayang gawin, kundi sa pamamagitan ng kakayanang ipagkakaloob mo, maging bahagi kami sa pagtataguyod ng kaharian mong patuloy sa lupang ibabaw. Panginoon, naririnig mo po ang bawat isa. Naririnig mo po ang panalangin ng bawat isa. Maaari po ba, O Diyos, sa iyong banal na presensya at sa iyong banal na kalooban, masumpungan namin lahat ang aming ninanais. Lord, igawad mo ang kagalingan sa mga may sakit. Igawad mo, Panginoon, ang kapuspusan sa mga kinakapos. Igawad mo, O Diyos, ang kaliwanagan sa mga naguguluhan. Igawad mo, O Diyos, ang iyong kadugunan sa lahat ng tanong. Igawad mo, O Diyos, ang kapayapaan sa mga bawat puso't isip na hindi mapayapa, O Diyos. Igawad mo ang iyong pagsama at pagpapala sa bawat isa sa mga sandaling ito. Lord, tinataas ko po sa iyo ang iglesyang ito. Lord, sa loob ng napakaraming taon, maraming pagsubok ang dinaanan namin, ngunit mas maraming pagpapala ang iyong ipinagkakaloob para sa iglesyang ito. Lord, make this church a church, Lord God, na patuloy ay pinagpapala mo dahil ang bawat isa ay nakikibahagi, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Lord, allow us to experience your blessing so that we can be a blessing to others. Pinagpe-pray ko po, Panginoon, si D.S. Roger sa kanyang pangunguna, kasama si Teacher Casey. Lord God, dawa sa bawat pagkakataon, bawat panalanginan, bawat pagbabahaginan ng iyong salita, bawat pagtitipon, hayaan mong ito ay maging kapakinabangan sa aming mga pananampalataya. Sa panibagong linggong aming kakaharapin, O Diyos, ikaw nawa ang patuloy naming maranasan, ikaw nawa ang patuloy naming maging kasama, at kung paanong ikaw ang nagpala sa amin sa mga nakaraan, mas higit ang aming inaasahan dahil ikaw ay nangako na kung sinong hihiling, pagkakalooban, kung sino ang kakatok, siya'y pagbubuksan, kung sino ang tatawag, siya ay tutugunin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, mga minamahal na mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, sama-sama po nating tanggapin ang pinakamainam na pagpapala na nagmumula sa kamay ng ating Ama na lumikha ng langit at lupa. Sama-sama mo nating tanggapin ang pag-ibig na walang hanggan na idinudulot ng ating Panginoong Hesus, ang kapatawaran sa kasalanan ng buhay na walang hanggan na kanyang bitbit at inireregalo sa atin. Kasihan nawa tayo ng kanyang banal na spirito saan man tayo mapunta, ngayon, bukas at sa walang hanggan. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, praise God. Sige po, bago po tayo umuwi, dahil pinagpala tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Joseph, pwede bang bago natin siya hayaang umuwi, i-bless din natin siya. Tinatawagan po si Pastor Sep at ang kanyang pamilya, si Ate Rain, si Sophie at ang kanilang bunso na pumunta po dito sa harap. Ayan. Pastor Sep, dito po kayo sa harap. Ito po. Ayan, sige po, i-extend po natin yung ating mga kamay at mag-declare po tayo sa kanila ng blessing. Ako po yung mananalangin. Hallelujah, praise God. Lord, salamat Panginoon sa buhay ng
aming pastor na ito, si Pastor Sep, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, right now, we declare blessing upon blessing sa kanila, Panginoon. Ano man yung mga pangarap nila sa kanilang buhay, Father God, kayo po ang patuloy na magpakita sa kanila, Panginoon, ng nais mo at ng plano mo, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong palawakin, Panginoon, yung kanilang vineyard, Father God. At we pray, Lord, na kayo po ang Diyos, siyang patuloy na mag-ingat sa kanila, saan man sila naroroon. Ang kanilang mga anak ay lumaki, Panginoon, na malakas, malusog, ganun din po, Panginoon, ang kanilang sila, Pastor Sep at ang kanyang asawa. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang mga sakit at karamdaman, Father God. At ganun din, Lord, patuloy niyo pong pagharian ng kanilang pamilya, Panginoon. Puspusin mo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Father God, at ng pag-ibig, Father God. Ganun din, Lord, sa kanilang pag-uwi, ang iba yung pag-iingat, Panginoon, ang maranasan nila sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Praise God. Thank you po, Pastor. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo,